Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest Mamasagiri channel. A faith healer o Zamatarder sa ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign of Sagittarius. So Sagi, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang dirigi-skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mailalantahan? So, let's see. Hagilapin na natin yan. Angel Spirit, please give me information po. Okay, there's a Queen of Wands. No confident. No, kailangan lakas sa loob mo, maging matapang ka. No, alisin mo yung kaduwagan, alisin mo yung takot at pangamba mo. Magpatuloy ka sa ginagawa mo. And because there's something that's of a happiness. So, magiging masaya at magiging maligaya ang sitwasyon mo. No? May malalim na pag-ibig at malalim na kaligayahan na maaaring mamutangi sa lahat. And this is something the Eight of Swords. No? Sa likod ng mga negatibo sa buhay mo, sa paligid mo, kumaga, maaaring magigising ka na sa katotohanan, napakawalan mo na ang sarili mo sa sitwasyon na kinasasaglakan mo. And because there is something the Ace of Cups, there is something a new love coming in for you. May bagong pag-ibig. No? It's either ibabalik ang kilig or may taong babalik. No? Or may taong papasok ng bago sa buhay mo. There's a Five of Pentacles. No? Some of you guys nakakaranas ka ng financial crisis, financial loss, or something isolations. No? That because of this scenario. So let's see. What is additional messages? And there's something yung Five of Wands. So meron talaga nagbibigay komplikasyon. No? Kaya siguro to nagkakaroon ng problema about sa finances kasi may mali kang ginagawa or may mali ka dito sa sistema. No, maaring maluho ka, magastos ka, so kailangan mong gamayan yan. No? Pag-isipang mabuti bawat pagkakagastos, maging wais. What is the Queen of Wands? The Queen of Wands represents the Three of Cups, something celebration. At unti-unti ka rin makakaranas sa mga celebration. No? Lahat ng mga bagay matatamo mo na, lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, makakamtan mo na. No? Magkakaroon ka ng kaligayahan dito na guumapaw. No, magtatagumpay ka rin sa lahat ng gusto mong mangyari. There's a Ten of Cups, represent with a Knight of Swords. There's a success driven. Na may mga bagay na unti-unti nang bibili sa takbo na sitwasyon. No, at since dito mag-uumapaw ang kaligayahan at mag-uumapaw ang saya, kailangan mo lang talagang kumalma dahil mamaya ang pagiging madali at pagiging padalos-dalos ay humantong sa hindi magandang sitwasyon. No? There's something guys with the King of Swords. No? Putulin mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Lalong-lalo na yung toxic environment, toxic people na maaaring humakatak sa'yo pababa. Gamitin mo yung utak mo, no? Kaysa sa puso mo sa ngayon. And there's an Ace of Wands for a new offer, a new project coming in. No? Maaaring makikilala mo tong person na to, maaaring sa trabaho mo. No? Maaaring may taong tumulong sa iyo or maaaring may taong magbigay ng bagong opportunities o oportunidad. Magkakaroon ka ng growth and expansion dito at potential, no, na maging masagar at maayos ang iyong sitwasyon. No, there's something the Queen of Swords, there's something clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa iyo. Especially yung luho at bisyo. No, yung mga maling sistema. No, sa paghawak at pag-manage ng pera. What is the Five of Wands? Represent with the Two of Pentacles. Maging balanse ka. No, physical, mental, and emotional. No, iwasan mo makipagkompetensya. No? The more na greedy or the more na parang
nakakaramdam ka ng, kumbaga, gusto mo makipag-agawan or makipag-unahan, the more kang magkakaroon ng problema. So, kailangan, ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo, no, gawin mo yung passion, no? Kumbaga, dapat mahal mo yung ginagawa mo, dapat alam mo yung target intention mo. Alisin mo sa isip mo at sa puso mo yung makikipagkompetensya ka. What is the Queen of Swords? The Three of Cups. Represent, guys, with the King of Wands. Something ambition. Unti-unti mo rin masisilayan at makikita ang mga pagbabago sa buhay mo. Unti-unti ka makakaramdam na ang layo-layo mo na sa dating ikaw. No, ang layo-layo mo na sa mga nakasanayan at nakagisnan mo. What is the Ten of Cups? Because the Knight of Swords. Represent the Empress card. No, there's a revert. No, ibabalik ang katawan lupa mo, ibabalik yung sigla ng pagkatao mo, at maaaring gumanda na ang sitwasyon at kinasasandakan at kinagagalawan mo. No, there's something a new blessing. At the same time, guys, meron dito akong nasisense na maaaring magbubuntis ka, maaaring hinihiling nyo itong mag-asawa, o hinihiling nyo itong dalawang magjowa or magpartner. No, there's something a blessing coming in. Some of you makakapagpatayo ka rin ng negosyo. What is the Eight of Swords? The King of Swords. Represent with a moon card, with a truth reveal. Na lahat ng mga bagay na ito marireveal sa'yo. Lahat ng mga bagay na ito mailalantad sa'yo. May mga bagay ka lang dito na dapat mapakakatandaan. No, yung pinaka secret recipe mo dito is yung pagiging totoo. No, alisin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na nakakasama sa eksena mo. No? Kung alam mo itong tao nito is very toxic and negative, magtantan ka. What is the Ace of Cups? And of course, the Ace of Wands. Represent with the Five of Cups. May mga disappointment, of course, regret ka dito. Kailangan mong tanggapin niya na may mga pagkakamali tayo sa buhay na kailangan natin ina-acknowledge at tinatanggap. Diba? Hindi naman natin yan mawawala at maaalis sa buhay natin. No? Meron talaga tayong trying error na nangyayari, but definitely, hindi tayo susuko na hindi tayo magtagumpay. Ganon. And this is something else with the Kingman. Nabaguhin mo yung perspective mo, baguhin mo yung mindset mo, how to manage your life. No? Lalo-lalo na, guys, yung sistema. No? Ito yung sinasabi ko, maling sistema sa pag-manage at pag-control ng mga pinaghirapan at pinagpaguran mo. Some of you guys, pag nakahawak ka na ng salapi, ang iniisip mo siguro, kumaga, gusto mo bumili ng ganito, gusto mo ganito, deserve ko itong makapunta ng ganito, deserve ko itong makabili ng ganito. No. Lagi mo pakakatandaan na mag-isip ka ng bagay kung itong in-earn mo yung pera na to, paano siya lalago. No? Kasi dapat iniisip mo kung paano ka magkakaroon ng stable financial. No? Katulad niyan, for example, di ba, nagtrabaho ka. No? Yung pinagpaguran mo, imbis na ibili mo ng kung ano-ano, ibili mo ng mga bagay na makakatulong sa'yo para lumago yun. Para mas dumami yung resource of income mo. Para mas lumaki yung salary mo. Or para mas lumaki yung pasok ng pera sa'yo. Ganon. No? The more na nag-iisip ka ng ganon, the more na dumadami na siya. No, kapag dumami na siya, hindi mo na kailangan mag-worries, no, sa mga bills, bayarin na ganyan. Kumbaga, mag-unfold na naturally. No, hindi ka na, kumbaga, magkakaroon ka ng ganito, tapos gagastos mo sa ganyan. Tapos hirap ka na naman. Tapos gagastos ka na naman sa ganito. Mag-earn ka ng ganyan. No, gagastos ka sa ganito. So, same cycle. No? Dadaan yung araw, dadaan yung panahon, no? At the age of that situation, hindi ka pa rin nagbago. Ganun pa rin ang sitwasyon mo. No, lagi mong makakatandaan na hanapin mo yung bagay na alam mo kung paano ka lalago. No, kung paano ka yayabong. What is the Five of Wands? Because the Two of Pentacles. Hindi yung makakaranas ka lang ng konting karangyaan, konting magandang buhay, tapos hindi mo na iniisip kung paano ka ulit, 'di ba, mag-earn ng ganon. So, ibig sabihin, kailangan nakakaranas ka na magagandang eksena, pero yung finances mo flow, daloy ng daloy. 'Di ba? Mas nadadagdagan. Ganun siya. And this is something the world go. No, babaguhin ang mundo mo dito kung babaguhin mo ang sistemang ginagawa mo. No, isa sa nagbibigay komplikasyon dito kasi unbalanced ka. There's a Two of Pentacles. No, kailangan mo maging balance. Timbangin mo yung mga bagay. No? You're also multitasking person, but definitely mali ka lang sa pag-manage. No?
And there's the word card, no? Kumbaga lahat ng mga bagay nito, to be follow na yan, tutuloy-tuloy na yan. Kumbaga, tutuloy-tuloy na yung dalo na yan, follow, flow na siya. So, yun yung lagi mapakakatandaan. Mag-isip ka ng mga bagay kung paano mo palalaguin ang sarili mo. Let's see what is the outcome. And there's a justice card, balance, good karma. Now, there's something of consequences. Ito yung sinasabi kanina na kung ano man yung mga bagay na gagawin mo sa sarili mo, mag-i-impact yun sa'yo, magre-reflect yun sa'yo. So, walang pinagkaiba sa consequences yan. Cause and effect, no? Kung ano man yung mga bagay na ginawa mo, maaaring yun din ang maging bunga nito. Kung ngayon nagpakasasa ka, ngayon nagpakasarap-sarap ka, no? Ano pa i-expect mo soon? Diba? Maghihirap ka. No? Magpapakapagod ka ulit. So, it means, sinasabi sa'yo dito, maging productive ka for the meantime. Na maging productive ka from now. No? Kahit 1 decade. No? 1 decade ka maging productive. No? Mag-ipon ka ng mga bagay na alam mo magpapalago sa'yo. No? At the rest, guys, magpapakahayahay ka. Dahil alam mo kung bakit? Pera na lang yung gagalaw sa'yo. Ganun siya. So, let's see what is the additional messages. And there's a Page of Pentacles. Invest wisely. Ito yung sinasabi, di ba? Kumbaga, kung gusto mo, kumbaga, maging grounded ka dyan sa finances na yan. Kung gusto mo may magandang opportunities para dumating sa'yo, no? Maging consistent ka sa ginagawa mo, no? Hindi pwedeng masipag ka ngayon, no? May kinita ka ngayon, tapos bukas wala na, tamarin ka na. Walang ganun, no? Hindi gaganda ang takbo ng buhay mo. And of course, guys, there's something the High Priestess for something hidden agenda or hidden enemies. Na marami kang mga bagay na hindi pa lubos na nauunawaan sa sarili mo. Maraming misteryo dyan. And there's a lot of mysterious way. Ibig sabihin nito, with the power of God, no, kumaga binibigay niya yung mga bagay na kailangan mo. Pero, hindi mo ginagamit ng tama at wasto. What is additional messages? And there's the lovers. Now, some of you guys na mayroong love life. No? Dapat itong love life na to, there's a deep soul connection. Na din yung pagmamahal, no? Passion. No? Some of you, bakit nagkakaroon ng failure pagdating sa love? Kasi wala kayong plan. No, wala kayong collaboration. Wala kayong heart-to-heart conversation. No, kung ano yung bagay na plano nyo na magkasama kayo dun sa plano na yon. No? Kailangan buuin nyo yung relasyon nyo ng punong-puno ng plano at pangarap para sa isa't isa. No, mas malago at mas malakas yan. Maniwala ka. What is the additional messages? So, there's something they eat of one. So, there's a past communication, past moment. Ito yung sinasabi ng messages and phone calls. No, ito yung sinasabi collaboration. Kung ang inyong relasyon, guys, no, ay punong-puno ng toxic, no, doon pa lang sa simula na yon ay, sa simula pa lang ng relasyon at nagkilala kayo, nagkatagpo kayo, hindi na maganda ang inyong collaboration and cross connections. Ano pa yung asahan mo at the end of the time? So, dapat, no, maghanap ka ng taong tutulong sa'yo, maghanap ka ng taong may plano at pangarap sa buhay. No, hindi yung, kumbaga, ang plano lang makalin ka, ang plano lang ganito, ganyan. Wala. No, kailangan, kumbaga, passion. No, yung pagmamahal nyo sa isa't isa, dapat hinahanap nyo kung paano nyo mag-grow ang isa't isa at the same time. Diba? Ito yun eh, kailangan nyo na baguhin yung mindset nyo. No, yung perspective nyo. There's a 6 of Wands for a victory is yours at magtatagumpay ka. Diba? Kung maayos lang kalakaran ng buhay mo, magiging maganda ang ikot nito. So guys, let's proceed tayo with the finances and career, love life at kalusugan. Sa lahat ng aspeto na tayo, guys. Ito na yan, guys. Huwag mong palalagpasin dahil malalaman mo ang lahat ng eksena na to. So let's watch this. For finances and career, represent what? Represent with the 6 of Pentacles. Ito yung sinasabi kong give and take. So, kailangan balance. No, there's a give and receiving something by the universe. No, maraming support with the guidance. Natutulungan ka para hatakin yung swerte. And there's a 10 of Wands. No more burden. No more obligations. And releasing pain. No? Makakalaya ka na sa mga pigati, mga pinagdaanan sa mga hirap na naranasan. And there's something the hyphen. Natuto ka na. There's a hyphen for lesson learned. Na natuto ka na. No? Natuto ka ng pangalagaan, protection ng yung sarili mo. No? Lalo-lalo yung about sa pera. And there's the wheel of fortune. There's a turning back. No? Ito na yung kapalarang talagang masasabi na magandang bukas. No? Magandang buhay. No? This is a turning point. The universe is in control
changes and cycle for you. Diba? Babaguhin ito ang ikot ng kapalaran mo. And this is something the page wants. At magagandang oportunidad. At magagandang offer na paparating sa'yo. This is something a good news coming in. And this is the Queen of Pentacles. Protection at pangalaga mo yung sarili mo. No? Pagdating sa business or pagdating sa how to manage your pera, ay marunong ka naman. No? Alam mo naman kung paano mag-manage at magpalago. Nga lang, hindi siya consistent. So, kailangan magpatuloy ka sa ginagawa mo. So, let's see. Hanapin natin about sa love life naman. So, there's the Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term relationship. Na magkakaroon ka ng something a wealth family. Ganon. Kumbaga masaganang pamilya at mangarangyang pamilya. No? Magiging masagana to ang iyong buhay, relasyon. There's a kailangan mo lang magdesisyon. No? Kailangan mo lang alisin yung takot at pangamba mo sa taong ilalaban mo at isusugal mo. And there's a reason with the breakthrough at masusungkit mo ang corona. No? Dapat malawak ang utak mo, tinitignan mo to, vision into reality. No naman yung mga plano mo, pangarap mo, lahat ng mga bagay na yung bibigyan ka na mas malinaw na kaisipan. And this is something the Eight of Pentacles. Mag-focus ka, no, sa mga plano nyong dalawa. No? And this is a King of Cups. No, your person is very devoted for the person, and you are also that. No, maaring ikaw to na maaring devoted, cross the watcher out there. And there's a Knight of Swords in reverse. No, releasing fear. No, alisin mo na yung takot at pangamba mo. Isa sa nakakasira ng relationship yung tamang hinala. No, yung insecurities. No, alisin mo yan. No, kumbaga may mga kanya ka tayong flaws, may mga kanya ka tayong ganda or kagwapuhan, no, na kailangan nating i-appreciate, i-acknowledge. Diba? Ganon. Facing life, na kailangan harapin mo ang totoong buhay. Kung ayaw sa atin, kung iiwan tayo. That's it. Diba? Alamin mo, piliin mo yung taong makakasama mo for good. So, let's see what is additional messages pagdating sa kalusugan. And there's an Ace of Pentacles. No, ibig sabihin dito may malaking offer na paparating. Na may kinalaman talaga ang buhay mo tungkol sa pera. Hindi ko sinabi mukha kang pera ha. Lahat ng tao ay kailangan ng pera. But definitely, itong offer na to ay maaaring related din sa kalusugan mo. No, ibig sabihin, more on grind ka. No, kailangan mo rin magpahinga. Masyado kang possessive dyan sa finances. No, kailangan mo proteksyonan ng mental health mo. No, kulang ka na sa tulog. Grabe, kumbaga, ang dami mo nang iniisip, magulo ang utak mo. No, kailangan mo, kumbaga, there's a teamwork. No, kailangan niya ng collaboration at maayos sa pag-uusap. And this is something the devil card. No? At some of you guys, no, meron talaga naiinggit din sa inyo. No, kaya kung ano nararamdaman nyo dito. Gusto nito magastusan ka. No? And there's a Seven of Cups, no confusion. Ginugulo niya ang iyong sitwasyon. No? At gusto niya talagang pahirapan ka. There's a Seven of Swords with a betrayal. Na ibig sabihin dito, there's a sneakiness nakasubaybay sa'yo. Ibig sabihin, malapit lang sa'yo ito, it's either a friend, toxic family, or environment. No? Yan lamang ang mismong gagawa ng eksena mo dito. So guys, let's see what is the magical fairy messages. And of course, the angel's messages. And of course, the yes or no, pick a card. No? Mag-isip ka na ng question mo, isa lang ang magiging sagot with a 1, 2, or 3. Isa lang ang pipili mo doon. Comment down below kung anong napili mong number para malaman natin, no, ano yung magiging sagot sa tanong mo. No, para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na ito. So, let's see and watch this. With a magical fairy message, just represent what? With a magical fairy messages. And of course, there's something summer. Everything that you're asking for becomes you're in the summertime. No, yung mga nilalapit mo, yung mga tinatanong mo ngayong summer season, masasagot na yan. And then something daughter, na maaaring anak ang babae o magkakaanak ang babae. And of course, this is something guys with a marriage, na ikakasal ka talaga. May relasyon talaga na mamumutangin sa lahat. Na talagang pagbubuklitin kayo na tadhana, magiging masaya ka. At luluwag ka. What is a yin and yang oracle card? And this is something you receive with an offer. No, marami ka matatanggap na opportunities pa. No? And of course, there's something guys with an autumn, with a harvest moment, at mag-aani ka ng mga biyaya. And of course, this is something guys with a seed, with a spring, with a blossoming. No, lalago, lalakas ang yung finances.
na magtiwala ka lang. No, may kumaga ngayon magano ka muna, magpunla ka na magpunla. No, mag-ipon ka na mag-ipon. No, mag-isip ka na kung paano mo lalago yung pera mo or pinaghihirapan mo, 'di ba? Kailangan mag-business ka, magnegosyo ka, magtrabaho ka, kung ano man yung mga bagay na paano mo mapapalago yung pinaghirapan mo. So let's see what is the additional messages for synchronicities. And there's imaginations, no? Kumaga, gamitin mo tong imagination mo or something knowledge mo, no? Or plano or kumaga idea mo para makapagbuo ka ng mga magaganda pang opportunities. And this is something you will do, no? Ibig sabihin dito guys, no, sa ngayon ugat pa lang yan. Pag naging puno yan, mamumunga na yan. And of course guys, there's something, a soulmate, no? Meron ditong soulmate connection. Na maaaring soulmate talaga kayo ng person mo na maaaring humantong kayo with a marriage. With a romance angel for a mystic love oracle deck, represent what? And there's a love, strong affection. Talagang, ang inyong relasyon ay napaka-solid. And this is something crossroad direction. See? Ano man yung mga pinagdaanan mo, pero magtatagpo kayo at the end of the time. Diba? Talaga nag-cross kayo eh. Some of you guys, no, nagkaroon pa nga na separation dito, pero at the end of the chapter, parang kayo pa rin yung nagkita sa huli. And of course, enemy, watch your back. Meron talagang, ano dito, traidor. Na meron talagang, kumbaga sumisira sa inyo, talagang tumatarget sa inyo, napatalikod. So, let's see what is an angel's number. Represent what? What is an angel's number? Represent what? Represent with a 666. Reflect. No? Several unexpected development will enter your life and impact how you feel. This is a change. This is a chance to reevaluate your identity. You need a mental shift towards a greater optimism, self-assurance, and trust. Put your faith in your God and inner voice. Pay attention to your feeling and use them to help you become a better person. See? Kumbaga lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa iyo. So kaya kailangan mag-ingat ka sa mga decision or gagawin mo actions. Now, ito yung sinasabi ko eh. Kung ngayon magpupursige ka, kung ngayon na gagawa ka ng bagay kung paano mo mapapalago ang sarili mo, ano pa yung i-expect mo sa mga susunod na araw? Ang pag-aani. No? Doon ka aanin lahat ng mga pinaghirapan mo. No? Ngayon, chance mo na para pag-isipang mabuti kung ano ba talaga yung purpose mo sa buhay. Binibigyan ka na mas matalino pamamaraan at may mga bagay na unti-unting magde-develop sa sarili mo. No? So, let's see what is the money move oracle there. No? Maraming kakibat yan, maraming kumbaga, sanga-sanga yan. No? Hindi lang tungkol dyan, no? Pati yung pananaw mo sa sarili mo, pati yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya, makakaya mo. What is the money move oracle there? Represent with a wellness. No? Live a healthier lifestyle. So see, ensure your body and nourish, join the gym and regain strength. So see, kumbaga kailangan mo rin ng healthy lifestyle dito. Mali yung mga ginagawa mo sa buhay mo, maaaring mahilig ka sa fast food, mahilig ka sa processing food, so umiwas ka na. No? So what lies beneath with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And because guys, there's something doing drugs. Now, some of you, no, nasusobrahan ka na sa mga hormones na ano or something na iniinom mong gamot na kung ano-ano. No, nai-immune ka na. So, umiwas ka guys. So, what is the part of the life? Baka may ka sa mga pampasexy or pampagwapo, no, na inumin, umiwas ka guys. What is the part of the life? Represent what? Represent with a peace of mind. So, bibigyan ka ng kapayapaang kaisipan dito. True love, release an inner reflection, I find peace. My perspective is gentle and loving in approach each step with confidence in moment of fear. I remain brave knowing that peace resides with me. 'Di ba? Kumbaga piliin mo, no, yung bibigyan ka ng kapayapaan sa kaisipan. Hindi mo kailangan kumbaga makipagtalo, makipagbangayan, no, makipagkompetensya. No, dapat alam mo sa sarili mo yung laban na tinatahak mo. No, hindi mo kailangan makipag-unahan. What is additional messages with the shadow work? Represent what? Ang ganda ng reading mo guys na.
Very good talaga. And this is the unknown. Surrender, curiosity, and faith. Uncertainty is the only certainty there is. Diba? Ibig sabihin dito, kailangan mo pakawalan. Marami kang tanong, yes, of course. No, kailangan mo ipagkatiwala. No, kung talagang para sa ito, hindi mo pa lubos na nauunawaan yung nangyayari, kailangan mo surrender. No, kailangan mong ipagkatiwala sa ating pong may kapal. What is additional messages with the clarifying for a love situation? Clarifying for a love situation represent what? And of course, this is something, guys, with a liberated destiny. With release comes freedom, steering fate towards an unwritten future. No? Ibig sabihin dito, guys, no? Hindi pa nasusulat ang kapalaran na para sa'yo, pero maaaring mangyari to. No? Palayain mo. No? Palayain mo yung mga bagay na alam mong hindi mo kontrolado. No? Huwag mong ipilit kung hindi para sa'yo. And clarifying for a life situation represent what? What is a clarifying for life situation? And this is something highest good. Embrace the journey without openness, trusting in the universe to lead towards your greater fulfillment. So see, lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. No, sa ikabubuti mo. No, kailangan mo tanggapin at buksan ng iyong kamay at ang iyong mga braso sa pagtanggap ng mga posibilidad na magaganap. Huwag mong ipilit, huwag mong biglain, huwag mong madaliin. Hayaan mong kusang mangyari. So guys, let's see what is the pick a card, yes or no. Nawala na tayo paligoy-ligoy pa. Let's proceed na tayo. So let's watch this. Let's see what is the pick a card, yes or no. Let's start na tayo with the number 1. And there's something a yes. It's a good investment getting paid, saving up. So see, tama yung ginagawa mo. No, tama yung pinupunan mo ng panahon at oras. Tama yung pag-iisip mo na mag-ipon at mag-imbak at mag-isip ng kung paano papalalagoin ang iyong finances. No? It's good. Tama ang decision mo. Number 2. And there's a no. Current too strong, find solid ground. No? Ibig sabihin dito, maghanap ka ng tama. No? Na pagkakataon or tamang panahon. No? Ibig sabihin hindi pa sa ngayon. At the same time, guys, no? Hanapin mo yung makatotohanan. Kasi para matalilanhagan salita lang to. Walang basihan. No? Kaya kailangan mag-isip ka ng bagay na talaga sigurado. Kung nilalaban mo o hindi, sa ngayon hindi. Kasi parang hindi sigurado ang tatahaking mong eksena dito. What is the number 3? There is something I know. Start for attention, empty promises, bolded. Ibig sabihin dito, umiwas ka. No? Umiwas ka sa mga bagay na to dahil yung mga pinangako na to ay walang katotohanan. No? Walang laman at hindi dito magtatagumpay. Ibig sabihin, parang lang siya. Parang props. No? Parang lang siya, guys. Sinasabi lang to sa'yo para sa mga ayon ka, but definitely wala. No? Walang laman, ampaw. So, guys, this is a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign-up Sagittarius. So, Sagi, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po and see you the next video. Bye-bye and babush!